Good morning, good afternoon, or good evening, wherever you are in the world. Today, I will be propagating some of my dischidias. I don't know how to say it, but here, some of my dischidias. And this one, and some Hoyas. This one. I have some Kanyakumariana and the Croniana Black Silver. Okay, so I have my cuttings. I have my pon in a jar, more pon, and a self-watering pot. Iniisip kong gusto ko sa loob ng bahay ng this one, if I'm not mistaken, Rucifolia variegated. And gusto ko din ng ito sa loob, Kanyakumariana. Ay, at saka ng hirsuta pala. Nasa hirsuta? Ayun. Ito, gusto ko din ito sa loob kasi ang cute nito. This has a very, ano matawag, striking pink, hot pink flowers na maliliit, parang fairy lights. They're so cute. So, I want to have this inside the house. Ito, ay hindi, buttons pala yung nakita ko yung flower. Ay hindi, nakita ko na rin yung flower nito. Small and white. Hindi masyadong pansin. Kasi, yun. Kasi, simple lang yung color. Pero, cute kasi yung variegated hearts. Ito pala, yung common name niya is variegated million hearts. Yan. Kasi, sobrang daming hearts. Ang cute. So, I want to have this one inside. Tapos, ito, gusto ko rin ito indoors, pero ang gusto ko kasi dito, nagsasunstress siya into a pinkish, reddish color. Tapos, baka hindi ko yan ma-achieve pag indoors. So, I am thinking if maglalagay ako indoors or sa labas na lang. Pero magko-propagate pa rin ako nito today. So, for this, for some of them, gagawin ko ay one-node propagations. So, kailangan ko ma-figure out kung alin ang baba at taas. So, I think ito ang taas. And ito yung taas. And ito yung end. Kasi ayun, merong sap doon. So, matapang ako. One-node propagation tayo. Wala naman akong nakuhang similar looking, so hindi naman ako maliligaw sa ID ng mga to. Ayan. Ito, I think I will propagate it para ma-share. Kasi meron naman ako nito indoors na. So, ito yung end. Ay. Hanging ito sa labas, kaya ganito yung itsura. Lahat ng mga to. Kaya baliktad yung kanilang mga dahon. Kasi yung set sa labas ko sila kinot from yung plants ko outside. Tapos hanging sila doon. Unlike yung mga nandito sa loob ng bahay. Most of them naka-trellis or basta yun. So, ano ba bang natin nakakat? Cut. Ito yung una. So, ang mahirap dito pag nagkamali ka kung saang end ka magkakat kasi hindi naman, isa lang yung flow ng water. So, if, for example, dito, kung naitanim ko siya like this, pero ito dapat yung puno niya, hindi naman to magkukuha ng water at
tawag dito, i-feed itong leaf na to. Pag ganito lang talaga yung flow. So, dapat tama yung position. Pag tinanim, ito, hirsuta. I will still do one note. I really like small leaf Hoyas and Dischidias. Ay, sorry. Ayan, hindi na pala nakakita. Because, may because ba yun? I don't know. Bias ko lang talaga. Ang small leaf. Ang cute eh. Ayan. Tapos gusto ko kasi yung parang curtain, pabagsak, yung ganong aesthetic. Kaya mas bet ko yung mga small leaf. May bias ako sa kanila. Ayan. Tapos, mas may bias ako kung variegated at sa sun stress or nag-change ng color to pink. Kasi, hindi ko sure kung if you're new here, ayun, favorite ko yung pink. Yung mga nakakapanood na siguro ng mga ibang videos ko, gets naman yun kasi ang dami kong pink plants. So, if you like pink plants, I think kakasundo tayo. Follow nyo ako, subscribe. Because I have so much to show you. Uy! Is that a peduncle? Hindi pa ako nakakita ng flower nito, pero isa to sa mga pinaka matanda na sa akin na plant. Isa sa mga unang pinakaunang Dischidia na nakuha ko. Isa sa mga unang plants na na-collect ko. Yan. Wish ko na lang talaga tama yung orientation. But kung hindi, important ay buo yung node. So, ilulubog ko na lang yung node. Anyway, dito sa ovata ito eh. Dischidia ovata. Mas nag-root din siya yung malapit sa node eh. So, pang-pa-stable lang. Sapat yung pagkat ng with some stem. Ito medyo mahirap. Nakakita ko dito ng anong tawag dun? Snail. No. So, hinugasan ko. So, saan ang dulo? Ito. This one. Dito mahirap mag single note kasi sobrang liit. So, I will try. Ito may mga try ko to itatry kong samantalahin yung mga ganyan. Meron ng mga roots. Tapos may mga nakalbo na part. Pero, ayan, sasamantalahin ko din yun. Ito, mahaba yung roots. So, siguro dito. Para itatanim ko itong roots. And then, here. Here. Try ko siguro to pahiga. Itong the rest.
Tapang yarn. Nag-try na ako mag-propagate ito before. Ang bagal. Okay, so ano unahin natin? Gusto ko yung itong setup kasi merong malaking space sa taas, tapos makakip yung moisture. Parang medyo mas mabilis mag-root. I'm thinking I will share the ovata na lang. This one. Siguro I will keep a small pot na ilalagay sa sunnier spot. But the others for sharing or selling na lang. So for yung mga ganun na for selling or sharing, I'll put in these shot cups. Tapos, since i-root ko pa naman, I'll put a couple in one para, hindi naman, para tipid sa space. Ito may mga peduncle na, pero never ko napansin na merong flower to. So, aabangan ko na pala dapat from now on. Hindi ko nga napansin na may peduncle nung kinot ko eh. So, there. Siguro 3. Pwede na ba yung 3? Or kahit lahat na lang ng magkasya. Paghiwalayin ko na lang pag na-root na. Oh. Parang kasya naman sila lahat. Para tipid sa space kasi medyo nauubusan na rin ako ng space. Napupuno na ang bahay at ang garden. Ayan. So, lahat sila. It's a salad. Okay, let's put some mahirap palang magkwento habang may ginagawa. Ang galing din talaga ng mga YouTubers. How they do it. Sige na siguro to. Enough na siguro yung stem na covered. So, ayan. Ayan, so that's Dischidia ovata. Mahaba naman ang stem niyan. So, mukha naman siyang stable. Next one is, let's see. I want this one. I'll put 3. 1, 2. And 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sige, nagtitipid nga pa tayo sa space. So, all in one na lang. Or 5 na lang muna in here. Ganito. Medyo mahirap. Dahil ito, mas maikli. Yung internode niya. So, I'll have to. Tapos, ang challenge ko dito, kasi nga, yung leaves, dahil pag ganyan sila tumubo,
Nakabaliktad. Okay. Do you like Hoyas as well? Ano yung pinakamahirap i-propagate sa inyo? Ito so far, itong mga to, na-propagate ko na before and okay naman. Yun nga lang, challenge talaga sila i-keep dun sa position kapag ganito sa start. Pero, ayun, pag naman naitanim sila ng steady, madali naman sila mag-root. Ang pinaka-nahirapan ako i-propagate as linearis and lakuno sa golden flame. Yun talaga, parang lagi, tsaka ano nga yun? Yung parang stick yung leaves. Insularis, yun. Lahat yun. Laging nasisira sa akin, namamatay. Medyo hirap ako. Yung insularis ngayon naka-chop and prop kasi nagkaroon ng root mealybugs yung mother plant. So, kinailangan kong i-restart. So, chin-up ko na lang hanggang sa base. Tapos, yung base ata natuyuan ng husto. So, deads na ata yung mother plant talaga. So all I have ngayon ay cuttings na nire-root ko sa different media. May mga namatay ng cuttings na diniretso ko sa soil mixture. Pero so far, may mga niroot ako sa, what you call that? Puffcal chips. Yun, meron akong niroot sa puffcal chips. Staying alive sila. So, that's good. Hindi naman ako nawalan. Hindi man ako namatayan ng Hoya. Paano ko ba tutusok to? Yan, ganyan. Okay na siguro yan. Okay na to. Tiyan. Ang hirap talaga nila. I-steady pagka may click. Anyway, mukhang okay na yan. Okay na talaga. Okay. Ayun lang talaga yung mahirap. OMG, wala ata kayo nakikita. Ay, wala akong magagawa pagka ganun yung footage, no? Tapos nagsasalita lang ako. Anyway. So there, 2. Dalawa na. Third, saan natin lalagay? Itong mga to parang gusto ko nang idiretso sa ton. But, siguro for this, ito yung gagamitin ko. Pero babasahin ko na. Ayan, pinabasa ko na siya para ma-stick ko na lang yung cuttings. Hopefully, ay mag-stay siya doon. Effect kaya to? Yeah. May mga Hoyas na effective to, tapos may mga Hoyas na hindi. First time kong gagawin for Dischidia. Yan. Sana effect yan. I really don't know. But,
Ang hirap. Tinay ko to yung una kong propagation nito, diretso sa soil. Tapos, wala. Ang tagal talaga. Tagal niya mag-root. Ang problema lang sa ganitong setup, pwede rin kasing tumubo yung roots pataas kasi nga moist yung environment. So, pagka nag-repot ako, mahirap pa rin. Pero, well, let's see kung anong kahihitnat na nito. Tsaka di rin ako sure kung I will leave it open or ganyan lang. Paano ba ito pag ganyan? Ito, ang tagal-tagal ko hindi ginalaw nito. Pero parang hindi siya dumami, kaya parang kailangan ko siyang hindi siya masyadong humaba, ganun. So, naisipan kong i-propagate para hopefully mapabilis ko yung pagdami. Sana by cutting it, maisipan niyang mag-grow yung mother plant. And ito, sana mag-root talaga para I have more plants. Cute nga kasi nito kapag ka-trailing siya. Pero, yun, mahirap siyang i-propagate. No wonder mahal siya pag lush. Okay. So, there. Lagay ko lang. Di ko naman naiabaon yung mga roots. So, itong mga ganito, itong kanya ko Mariana, idediretso ko na sa self-watering pot. Pati itong hirsuta. So, I have this. Yan na natin. Meron ba kayong wish list? Wish Hoya na sobrang hirapan kayong hanapin? Pwede nyo bang i-share sa akin sa baba kung ano yung wish Hoya nyo? Baka wish ko din yun, or baka idagdag ko sa wish list ko yun. Tsaka anong bias nyo? Anong gusto niyo sa Hoya? Ako, ayun nga, nabanggit ko kanina. Gusto ko yung nagsusunstress. Tsaka, variegated para nagpipink siya. Nagpipink yung leaves. Pero, gusto ko din yung mga ito, kakaiba. Ay, sorry. Mga kakaiba, like this. Kulot-kulot. Tapos, sa flowers. Pag pink yung flowers, siyempre bias ko na yon agad. Ang tagal naman ito, post ko na nga lang. Pwede na ba yan? Hindi, punuin ko. So, pond talaga yung favorite kong way to propagate. Kasi, ayun nga, pwede to sa mga nabanggit ko kanina. Nadadalian ako mag-root pag pond yung gamit ko. Okay din yung prop box. Pero, hirapan kasi akong mag-hiwa-hiwalay pa. Tapos, nagko-procrastinate akong mag-repot. Kaya, yun. Pero pag tamad ka, tapos kailangan mo ng
i-propagate. Cut and then tambak sa prop box. Ay, hindi pala kita. Ayan. Yun lang talaga yung problema kasi hanging nga yung plant na pinagkupitan ko. So, pag tinanim ko, nakataob yung mga dahon. But, nakakapag-root pa rin naman ako ng mga ganyan based sa experience ko before. So, carry. Bakit parang, pag ganito siya. Ayun, diba? Nakakalito. Nakakalito. So, 5 na to, tapos parang crowded na. So, yung natira, lalagay ko na lang sa... Ilalagay ko na sa... For cherry. OMG, sana okay lang ito. Itong... hindi ko na siya pwedeng i-zoom out. Oh well, wala na. Most of this ay na shoot ko na this way, so wala ko magagawa kundi sundin ito. Alam nyo ba yung reference na yun? OMG. Age reveal. I wonder kung ano yung age ng mga naghahalaman ngayon. Tsaka, bata na ba talaga? Naghahalaman na ba yung mga bata ngayon? Kasi nung bata ako, yung mahilig. Ang gusto ko lang yung idea ng garden. Pero, parang nabobore ako dun sa gardening part. I wonder if yung mga kabataan ngayon, nag-garden na ba sila? Ayan. Okay. So, we have our last plant. Yeah. Nag-stock na ako ng mga ganitong self-watering pot para madali pag kailangan. Pero sa totoo lang, may mga malalaki akong self-watering pot na ang tagal ko nang binili. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa nagagamit. Kasi nga, mas bet ko pala yung maliliit na halaman. So, hindi ko magamit yung mga malalaki na pots kasi maliliit naman yung mga halaman ko. Okay. Last na to. Ito lang yung hindi ko gusto sa pond. Dami niyang parang alikabok. Alikabok. Tapos, ang hirap niyang i-wash off. Okay na siguro ito. Medyo mahaba naman yung internode, so tatanim ko naman. I-try ko islant ng konti para ma-cover. Adjust ko na lang to later on pagka tumubo na. Tapos lalagyan ko ng trellis. Trying to shimmer it para maibaon yung stem.
Medyo malambot yung stem nito, so mahirap. Baka mabali lang. Sinot sa gilid. Lagot ako niyan pagka nag-root. Ay, hindi naman kita. Ito lang. Pagka ganitong flimsy yung stem, medyo mahirap siyang ibaon. At itusok. Ano ba yan? Mas mahirap pa itong gamitin. Totoo ba? Hindi siya nakakatulong. Ganon. 1, 2, 3, 4, 5. Tama na ba yan? Crowded na. Between Hoyas and Dischidias, anong mas gusto nyo? Kung meron ba kayong preference? Ako, Hoyas, kasi parang mas maraming choices. And, mas cute yung mga flowers. Kasi nag-start naman talaga akong maghalaman dahil sa mga flowers. So, yun. Pero, may mga katulad ito na Dischidias na yun, cute naman yung dahon. And, cute din yung flower. Kaya, kinulik natin. Not sure if this is okay, but okay na to. So, yung natira, may mga natira pa akong hirsuta. For sharing na lang. Parang di ko kayang mag-dalawang cutting dito. Ganito na lang. 1 lang. Oops. Ayun nga, flimsy kasi yung stem niya. Hirap niyang itanim. So, 1. Tiki isa lang. Pag pinsuta. Let's put 1. Try natin dito yung 3. Push ko kaya. Uy. Ito medyo mahaba. Kaya lang ang hirap kasi niyang ilupok dahil flimsy. But we will try. Pag pumili kayo ng Hoya and Dischidias, mas prefer nyo ba yung small plant propagation size or gusto nyo lush na kasi nainip kayo? When I started, maliliit lang yung kinukuha ko. Kasi mas mura yun, syempre. And natatakot ako na bibili ako ng mahal tapos papatay ko lang. So, puro propagation yung mga binibili ko noon. But ngayon, na nabubuhay ko na sila, matapang na akong pumili ng lush. So, yun. Done. So, we have our Ovata pala. Dischidia ovata. Dischidia hirsuta. And we have this and this. And we have our Dischidia Million Hearts. Hi. And Hoya Kanyakumariana. And the last
but not least, Hoya Croniana Black Silver. Ayun. So, ganun lang. I'm going to put some water and nalagay ko na sila sa spot nila. So, thank you for staying with me in this propagation video. Thank you for watching. Thank you for growing with me. See you in the next video.